Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 6 na ot pataas at may SSS pension, pakinggan natin ng maigi ito dahil baka ikaw ay isa sa mahigit 3.6 na milyong pensioner na nakatanggap ng malaking sorpresa ngayong Disyembre. Hindi ito fake news, hindi ito chismis. Ito ay opisyal na anunsyo mula sa Social Security System. Naglabas ang SSS ng mahigit 2 bilyon para sa ikabuwang pensyon kasama na ang regular na Disyembre na pensyon at para sa maraming senior na nakakuha ng average na 6 na monthly pension, ang total na maaaring makuha natin ngayong Disyembre ay umabot na sa PH 2,000 o higit pa. Oo, tama ang inyong narinig. Doble ang pera na ideposito sa inyong ATM card o bank account ngayong buwan. Pero sandali, bago kayo mag-alaga sa mall o magplano kung paano gastusin ang pera, kailangan ninyong malaman kung kasama ba kayo sa listahan, kailan eksakto darating ang pera ninyo, at ano ang mga dapat bantayan para hindi kayo maubusan o makaligtaang sumulat ng tama. Maraming senior ang nag-aalala ngayon dahil may nakakatanggap na ng kanilang 13th month pension noong late November pa, pero may iba pang naghihintay hanggang ngayon. May mga tanong din tungkol sa mga deduction sa advanced pension at kung paano makakaapekto ito sa inyong future benefits. Kaya, nandito ako ngayong para ipaliwanag lahat ng detalye step by step para hindi kayo malito at para masigurado na makukuha ninyo ang bawat piso na karapat-dapat sa inyo. Una sa lahat, ipaliwanag natin kung ano talaga ang 13th month pension na ito at bakit doble ang pensyon ngayong Disyembre. Simula pa noong 1,8, ang SSS ay nagbibigay ng karagdagang buwan ng pensyon bawat taong Disyembre para sa lahat ng qualified pensioners. Ibig sabihin, kung ang regular monthly pension ninyo ay 6 na winan, halimbawa, makakakuha kayo ng 6 na winom para sa iyong regular December pension at dagdag pa ang 6 na winan na 13th month pension. Kaya sumasapit sa ang total na papasok sa inyong account ngayong buwan para sa mga may mas mataas na pensyon tulad ng PH or PAP 10 buwanan, mas malaki pa ang makukuha ninyo. Ang SSS ay nag-release na ng pera para sa first batch noong November 29 pa at ang second batch ay na-release naman noong December 4. Ang pagkakaiba lang ay depende sa inyong date of contingency. Ibig sabihin, ang petsa na nagsimula ang inyong pensyon. Kung ang inyong contingency date ay nasa unang isa hanggang 15 ng buwan, nasa first batch kayo na nakatanggap noong Nobyembre 27. Kung naman ang contingency date ninyo ay nasa 16 hanggang 31, nasa second batch kayo na nakatanggap noong Disyembre 4. Maraming senior ang nagtaka bakit maaga pa nilang natanggap ang pera, pero ito ay sadyang ginawa ng SSS para hindi kayo ma-hassle sa holiday rush at para makatulong din sa mga apektado ng mga bagyo noong nakaraang buwan. Ngayon, pag-usapan natin kung sino ba talaga ang kasama sa pagbibigay ng 13th month pension na ito dahil hindi lahat ng may SSS ay automatically qualified. Ang mga qualified ay ang mga retirement pensioners, survivor pensioners na nag-aasikaso sa namatay na miyembro at total disability pensioners. Pati na rin ang mga may partial disability pension kung ang kanilang pension duration ay hindi bababa sa 2 buwan. Kung ikaw ay tumatanggap ng dependence pension dahil anak ka ng isang deceased member, kasama ka rin dito. Pero kung ikaw ay lump sum benefit lang ang natanggap dahil hindi mo naabot ang 120 kontribusyon, hindi ka pasok sa ikabuwang pensyon dahil ang LAMPS ay one-time payment lang. Para maintindihan ninyo, ang regular SSS monthly pension ay para lang sa mga nag-contribute ng at least 120 monthly contributions bago mag-retire. Ang minimum pension ay PH2 kung may 10 taon ka ng credited years of service at 2,000 na ra kung may 20 taon ka o higit pa.
Pero bukod pa dito, may PH1000 supplemental allowance na automatic na ibinibigay bawat buwan. Kaya kahit ang minimum pensioner ay tumatanggap ng 2,000 hanggang 3,4 na kada buwan, depende sa years of service. Kapag dumating ang 13th month, dinodoble lang nila ang base pension mo, hindi kasama ang supplemental allowance sa multiplication. Halimbawa, kung ang monthly pension mo TIPH5, base plus PH, supplemental, ang ikabuan mo ay PH5, lang din hindi 6 na lib. Ito ang dahilan kung bakit may iba na nagtaka, bakit hindi exact double ang kanilang natanggap. Ang isang mahalagang bagay na kailangan ninyong malaman ay kung paano talaga makakakuha ng pera mula sa SSS at ano ang mga payment channels na available. Karamihan sa mga pensioner ngayon ay nakakakuha ng kanilang pensyon through ATM. Specifically, ang UMIDE card na naka-enroll as ATM o kaya naman ay through preferred bank account na naka-register sa DM or disbursement account enrollment module. Ang SSS ay gumagamit ng PSOET system para sa electronic fund transfer. Kaya kung ang bank ninyo ay participant ng PSONet, automatic na papasok ang pera sa inyong account. Ang mga major banks tulad ng BDO, BPI, Metrobank, Union Bank at Land Bank ay lahat ay PSONet participants. Kaya kung doon kayo nakaregister, wala kayong problema. Pero kung ang bank ninyo ay hindi kasali sa PSONet, ang pera ninyo ay ibibigay through checks o sa mga remittance centers. Ang problema dito ay mas mabagal ang proseso, kaya mahalaga na mag-update kayo ng bank account sa SSS kung hindi pa kayo nakaregister. Maraming senior ang hindi pa rin alam kung paano mag-enroll ng disbursement account sa MYSS portal. At dahil dito, delayed ang kanilang pera o nagre-rely pa rin sila sa pagpunta sa SSS office para kumuha ng check. Ang solusyon dito ay mag-login sa MySS account ninyo, pumunta sa e-services menu at hanapin ang disbursement account enrollment module. Doon ilalagay ninyo ang bank account number at iba pang details at sa loob ng ilang araw, verified na ang account ninyo at automatic na ang payment. Pero may mga special cases na dapat ninyong malaman dahil hindi lahat ng pensioner ay tumatanggap ng pensyon sa parehong paraan. Halimbawa, kung kayo ay nag-avail ng advance L buwang pensyon nung una kayong nag-file ng retirement claim, ang ikabuwang pensyon ninyo ay ibibigay pa rin. Pero ang release date ay Disyembre 4 lang. Kahit na ang contingency date ninyo ay nasa 1 hanggang 15, ito ay dahil sa computation ng SSS para sa mga nag-advance ng pension. Ang advance luwang pension ay isang option na binibigay ng SSS kung gusto ninyong makuha agad ang luwang halaga ng pension in lump sum, pero with discount pa rin base sa preferential interest rate ng SSS. Maraming pensioner ang pumipili nito dahil may emergency medical expenses o kailangan ng malaking pera agad. Pero ang downside ay hindi na kayo makakakuha ng monthly pension for the next 18 months hanggang sa maubos ang advance payment ninyo. Pagkatapos ng buwan, saka lang ulit magsisimula ang regular monthly pension ninyo. Ngayon, kung kayo ay nag-avail ng advanced pension, ang ikabuwang pension ninyo ay ibibigay pa rin yearly. Pero ang timing ay depende sa kung kailan exactly nag-lapse ang advance payment period ninyo. Ang importante ay hindi ninyo mawawala ang ikabuwan na benepisyo kahit nag-advance kayo. Pero kailangan lang maghintay ng tamang timing. Pag-usapan naman natin ang mga possible deductions o clacs na maaaring mangyari sa inyong pension dahil maraming senior ang natatakot na baka may ibawas sa kanilang pera. Una, kung kayo ay may outstanding SSS loan na hindi pa tapos bayaran bago kayo nag-retire, ang SSS ay may karapatang mag-full deduction ng remaining loan balance mula sa inyong first pension payment or lump sum benefit. Ito ay nakalagay sa SSS rules at walang exemption dito. Halimbawa, kung may 30,000 kang unpaid salary loan at ang iyong lumpene ay PHP 5,000,
babawasan ang Pi 5,000 mo ng 30,000 at ang ibibigay sa iyo ay 2,000 na lang. Sa monthly pension naman, kung may unpaid loan ka, hindi automatic na ibabawas ang buong amount. Pero kung hindi ka magbabayad through other means, may karapatan ng SSS na suspend temporarily ang pension mo hanggang sa maresolba ang loan. Pangalawa, kung kayo ay tumatanggap din ng ibang government pension tulad ng GSES dahil naging government employee kayo dati bago lumipat sa private sector, kailangan ninyong mag-declare nito sa SSS. Ang reason ay para ma-check ng SSS kung may overlap sa contributions at para hindi kayo magkaroon ng duplicate benefits na pwedeng maging basis for clawback in the future. Pangatlo, kung ang inyong dependent child ay taong gulang na o nag-graduate na ng college, ang dependence pension ay automatic na tatapusin at ibabawas ito sa next payment ninyo. Maraming senior ang nag-complain bakit biglang bumaba ang pension nila pero ang dahilan ay may dependent na nag-age out na. Ang solusyon ay regular na mag-update ng records sa SSS para hindi kayo mabigla sa sudden decrease. Ang isa pangmahalagang topic ay ang tax implications ng pension income dahil maraming senior ang nagtatanong kung taxable ba ang SSS pension. Ang magandang balita ay ang SSS pension ay tax-exempt under the Train Law Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law. Ibig sabihin, ang buong pension amount na natatanggap ninyo kasama ang 13th month pension ay walang income tax na binabayaran. Ito ay malaking tulong, lalo na para sa mga senior na walang ibang source of income. Pero may mga kondisyon pa rin na kailangan ninyong malaman. Kung kayo ay may iba pang income source tulad ng rental income, business income, o investment income, ang mga ito ay taxable pa rin at kailangan ninyong mag-file ng income tax return kahit tax-exempt ang pension ninyo. Ang isa pang bagay ay ang senior citizen discount at benefits na nakukuha ninyo sa mga grocery, drugstore at iba pang establishments. Ang discount na ito ay separate sa pension benefits ninyo at hindi ito na-deduct or naa-affect ng inyong SS pension. Meron ding social pension program ng DSWD para sa indigent senior citizens na walang regular pension mula sa SSS or GSIS at ang benefit dito ay PH 1,000 kada buwan. Kung kayo ay qualified indigent senior, pwede kayong mag-apply sa DSWD through your local barangay o OSCA. Pero kung tumatanggap na kayo ng SSS pension, hindi na kayo qualified sa DSWD social pension dahil ang program ay para lang sa mga walang regular pension. Maraming senior ang nalilito sa dalawang programa na ito kaya importante na malaman kung saan kayo pasok. Tungkol naman sa SSS, office tips at kung paano ninyo maiiwasan ang hassle ng pagpunta sa office, narito ang mga practical na payo. Una, kung kailangan ninyong mag-update ng records o mag-inquire ng status ng pension claim, gamitin muna ang online services ng SSS bago kayo pumunta personally sa office. Ang My SSS portal ay available 247 at doon ninyo pwedeng i-check ang contribution history, pension computation, at iba pang records ninyo. Kung may kailangan kayong hard copy ng documents tulad ng certification of pension or proof of income, pwede ninyong i-request online at ipaprint lang sa SSS office or sa authorized branches. Pangalawa, kung talagang kailangan ninyong pumunta sa SSS office, mag-set ng appointment online para hindi kayo mag-walk-in at hindi kayo maghihintay ng matagal. Ang SSS ay may appointment system sa website nila at doon ninyo pwedeng piliin ang branch, date, at time slot na convenient sa inyo. Ang mga walk-in ngayon ay limited lang at priority ang mga may appointment. Pangatlo, kung kayo ay may mobility issues or mahirap mag-travel dahil sa edad or sakit, pwede kayong magpadala ng authorized representative kasama ang special power of attorney na notarized at valid ng both parties.
Ang SSS ay tumatanggap ng authorized representatives lalo na kung ang pensioner ay bedridden o confined sa hospital. Pang-apat, kung may mga tanong kayo tungkol sa pension computation or benefits, tumawag muna sa SSS Hotline 1455 o mag-send ng email sa usap tayo at sss.gov.ph. Ang hotline ay available from Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. at May. Dedicated customer service representatives na sasagot sa inyong queries. Ang email naman ay may response time na 3 hanggang 5 business days pero mas detailed ang reply kumpara sa phone inquiry. Pag-usapan natin ngayon ang mga strategies para ma-maximize ang retirement income ninyo at paano ninyo gagamitin ng maayos ang inyong pensyon. Una, kung kayo ay may pending retirement claim pa at hindi pa nag-file, timbangin ninyo kung mag-file ng retirement at edad 60 o maghihintay pa hanggang 6 na. Ang advantage ng pag-file at 60 ay makakakuha na agad kayo ng monthly pension. Pero ang disadvantage ay mas mababa ang amount kumpara sa pag-file at 6 na 5. Ang reason ay kapag nag-retire kayo at 60 ang credited years of service ninyo ay mas kaunti at ang computation ng pension ay based sa average monthly salary credit multiplied by the years of service. Kapag nag-60 na kayo, dagdag 5 taon pa ang credited service ninyo at potentially, mas mataas din ang average monthly salary credit ninyo kung nag-continue kayo ng contributions. Halimbawa, kung ang computation ninyo at age 60 ay PH 5,000 monthly, ang same computation at age 65 ay maaaring umabot na sa 6 na 500 or PH, depende sa contributions ninyo. Ito ang PH 5 to PH 2,000 difference monthly. At kung i-multiply ninyo ito sa 12 buwan PH bo to PH 4 na ang annual difference. Sa lifetime ng pension, malaking halaga ito. Pangalawa, kung kayo ay may spouse or dependents, siguraduhin na naka-update ang records ninyo sa SSS para sa survivor's pension. Kung mangyari ang hindi inaasahan at kayo ay mamatay, ang legal spouse ninyo ay makakakuha ng 104 ng monthly pension ninyo as survivor's pension. Ang mga dependent children naman na minor or college student ay makakakuha ng 10 each maximum of 5 dependents. Ang total na survivor's pension ay hindi dapat lumampas sa 104 ng original pension ng deceased member. Kaya kung may maraming dependents, prorated ang distribution. Ang importante ay updated ang E1 or E4 form ninyo sa SSS para walang problema sa pag-claim ng survivors. Pangatlo, kung kayo ay may extra savings o may capability pa na mag-contribute voluntarily, i-consider ninyo ang WISP Plus program ng SSS. Ito ay Voluntary Provident Fund na pwede ninyong gawing supplementary savings on top ng regular pension ninyo. Ang minimum contribution ay PH 5 at ang accumulated savings ninyo ay may interest at investment returns based on the SSS investment performance. Ang maganda sa WISP Plus ay tax-free ang contributions at earnings at pwedeng ninyong i-withdraw anytime after 1 year kung may emergency. Ang program na ito ay perfect para sa mga pensioner na may extra income pa from business or rental properties at gustong mag-save ng additional funds para sa future medical expenses or legacy sa mga anak. Pang-apat, mag-budget ng maayos ng monthly pension ninyo at huwag gumasta agad ng malaki kapag dumating ang 13th month pension. Ang ikabuan ay meant to be for emergency expenses, medical needs o Christmas gifts para sa pamilya. Pero dapat may naitatabi pa rin, tabi pa, kayo for unexpected costs. Maraming senior ang nagkakagastos ng malaki tuwing Disyembre dahil sa holidays. At pagdating ng Enero, ubos na ang pera at nahihirapan na naman. Ang practical advice ay mag-alot ng 50% ng ikabuan para sa holiday expenses, 30% para sa emergency fund, at 20%
para sa advance payment ng utilities o bills for the next few months. Sa ganitong paraan, hindi kayo mauubusan ng pera at may cushion pa kayo para sa unexpected events. May mga seniors din na nagtatanong kung pwede pa bang mag-work habang tumatanggap ng pensyon at ang sagot ay, oo, pwede pa kayong mag-work either as employed or self-employed. Ang SSS pension ay hindi naman titigil kahit na may income pa kayo from work. Ang importante lang ay kung kayo ay employed at below anong taong gulang pa, kailangan pa rin kayong mag-contribute sa SSS. Pero kung 60 taong gulang at pataas na kayo at pensioner na, optional na lang ang contributions ninyo. Ang advantage ng continuing to work ay may additional income kayo on top of pension. At kung mag-contribute pa kayo voluntarily, potentially mataas pa ang future pension adjustment ninyo. Ang disadvantage lang ay ang extra income from work ay taxable kahit tax-exempt ang pension. Kaya kailangan ninyong mag-plan ng tax obligations ninyo kung mag-work pa kayo. Ang isa pang consideration ay ang health condition ninyo. Kung kayo ay may maintenance medications or regular checkups, siguraduhin na ang portion ng pension ninyo ay allocated for health expenses. Ang Senior Citizen ID ay may discount, privileges para sa medicines at medical services, at dapat i-maximize ninyo ito para makamura ang gastos. Maraming pharmacy tulad ng Mercury Drug, Watsons at South Star Drug ay nag-o-offer ng senior citizen discount at dapat laging dalhin ang ID ninyo para makakuha ng discount. Ang hospital naman ay may senior citizen discount din para sa professional fees, pero ang PhilHealth coverage ay mas malaki ang tulong. Siguraduhin na updated ang PhilHealth premium ninyo para sa comprehensive coverage. Sa pagtatapos, ang PH, pensyon na natatanggap ninyo ngayong Disyembre ay malaking tulong para sa inyong pangangailangan. Pero kailangan ninyong gumamit nito ng maayos at mag-plan para sa long term. Ang SSS pensyon ay lifetime benefit at habang tumatagal, lalong tumataas ang value nito, lalo na kung qualified kayo sa pension adjustment sa hinaharap. Huwag kayong mag-alala kung delayed ang payment ninyo ng konti dahil ang SSS ay gumagawa ng best efforts para ma-deliver ang pera sa tamang oras. Kung may problema sa ATM withdrawal or hindi pa dumating ang pera after December 4, kontakin agad ang inyong bank or ang SSS hotline para i-verify ang status. May mga instances kasi na delayed ang crediting dahil sa technical issues. Pero makakakuha pa rin kayo ng pera within a few days. Ang importante ay huwag kayong magpanik at sundin lang ang tamang proseso. Para sa mga hindi pa naka-receive ng pension, dahil pending pa ang claim, mag-follow up agad sa SSS para ma-expedite ang processing. Ang average processing time para sa retirement claims ay 30 hanggang 6 na araw. Pero kung complete ang documents ninyo, mas mabilis. Ang common reasons for delay ay incomplete requirements, discrepancies sa records, or need for additional verification. Kaya siguraduhin na lahat ng papers ninyo ay tama at updated. Kung kailangan mag-hire ng Courage Submit ng documents kung hindi kayo makapunta personally sa office, maraming seniors ngayon ang nag-aalaga ng kanilang pension through wise spending, saving at investment in small businesses or family livelihood projects. Ang pension ay hindi lang para sa daily expenses. Ito rin ay pwedeng maging seed money para sa sustainable income sources. Ang pinaka-importante ay manatiling informed kayo sa mga updates mula sa SSS at huwag kayong mag-rely lang sa tismis o social media posts na hindi verified. Always check the official SSS website or hotline para sa accurate information. Salamat sa inyong pakikinig at naway makatulong ang video na ito sa inyong pag-intindi ng SSS pension benefits ninyo. Maligayang Pasko sa ating lahat at naway gamitin ninyo ang inyong pensyon para sa mas maayos at masayang buhay sa pagreretiro.
Hanggang sa muli mga kapwa at mag-ingat lagi.